Mila, bilisan mo. Baka abutan tayo ng mga humahabol sa atin. Tiyak papatayin din nila tayo. Oo, kuya. Kaya lang pagod na ako eh. Masakit na rin mga paa ko. Saan ba talaga tayo pupunta? Hindi ko rin alam kung saan tayo pwede magtago. Ang mahalaga, makalayo tayo sa kanila. Oo, kuya. Basta wag mo akong iiwan, ha? Basta lakasan mo lang ang loob mo. At makakahanap din tayo ng ligtas na lugar. Mila, magpahinga muna tayo sandali. Meron nga pala akong tinapay na nilagay sa bulsa ng jacket ko. Kainin muna natin to. Salamat, kuya, at kanina pa nga ako nakakaramdam ng gutom. Sa tingin ko nakalayo naman na tayo sa mga humahabol sa atin. Basta, lakad takbo ang gawin natin para tuloy na tayo makalayo sa mga taong yon. Pakiramdam ko may paltos na ang mga paa ko. At saka kuya, nakakatakot naman tong dinadaanan natin. Sobrang liblib na at parang sa gubat na tayo pupunta. Madilim na rin ang paligid natin. Maganda nga yun eh. At hindi tayo basta makikita ng mga humahabol sa atin. Mila, natatanong mo ba yung liwanag sa bandaron? May natatanaw ako eh. Baka may mga kabahayan dun. Oo kuya, natatanaw ko na rin. May liwanag nga sa bandaron. Sana mga kabahayan na yun para makahingi tayo ng tulong. Sa ilang oras na lakad-takbo na ginawa ng magkapatid, nabuhayan sila ng pag-aasa dahil sa natanaw ng mga liwanag sa di kalayuan. Galing ang pamilya nila sa isang handaan kung saan habang pauwi sakay ng kanilang kotse ay bigla na lamang may humarang na dalawang sasakyan at walang haba silang pinaulanan ng mga bala. Swerte namang nakaligtas ang magkapatid dahil niyakap sila ng kanilang mga magulang. Ayaw man nilang iwan ng dugo ang mga magulang. Walang pagpilian si Esmer kundi ang akayin ng kapatid palayo sa lugar na yun. Nabibilang ang pamilya nila sa may mga sinasabi sa kanilang lugar. May mga negosyo ang kanilang pamilya na pinagkukuhanan ng mga ito na itinutulong naman sa mga kapuspalad. Kilala kasing matulugi na pilantropo ang kanilang mga magulang. May palagay si Esmer, may naiinggit sa kanilang pamilya o may interes sa yamang kanilang naipundar. Kaya sila tinambangan ng mga armadong kalalakihan at pinaslang ang kanilang mga magulang. Nandito na tayo, Mila. May mga bahay nga. Magtatanong tayo kung saan pwedeng makahingi ng tulong. Ayun, may bukas sa pintuan na may ilaw. Tsak, nagising pa ang nakatira dyan. Sige kuya, magtanong ka na. Talagang pagod na ako. Pero may mga tao nga kaya dito? Bakit puro kubo lang ang mga nandito? Ano ka ba naman, Mila? Nasa gubat tayo at malayo tayo sa kabihasnan. Mga kahoy at kawain lang ang pwede lang magamit sa paggawa ng bahay. Sana naman mababait itong mga taga rito. Tao po. Magandang gabi po. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa aming baryo? Magkapatid po kami, Tatang. Pasensya na po kasi. Hihingi po sana kami ng tulong. Anong tulong ang may bibigay ko sa inyo? May mga masasamang tao po na humahabol sa amin eh. Kaya dito kami napunta sa lugar ito. Pinatay din po ang mga magulang namin. Ganun ba? Kawawa naman pala kayo. O sige, dumito muna kayo sa aming baryo. Ako nga palang tumatayong leader sa malita baryo namin. Tawagin niyo na lamang akong Kainsoy. Maraming salamat po, Kainsoy. Tatanawin naming malaking utang loob to sa inyo. Ako nga po pala si Esmer. At ito nga po palang nakababata kong kapatid na si Mila. Halina kayo. Sasamahan ko na kayo sa kubo kung saan kayo maaaring tumigil ngayong gabi. Bukas na bukas din, mag-uutos ako na alamin ang nangyari sa inyong mga magulang. Iginiya na ang magkapatid ng matandang lalaki papunta sa isang kubo na malayo sa karamihan. May ilan pa silang nakasalubong na taga roon na mapanuri ang tingin sa kanila. Bumati pa ang mga yon kay Kainsoy. Bago pumasok sa kubo, muling nagpasalamat ang dalawa kay Kainsoy. Nang makapasok ang magkapatid at maisara ang pinto. Tsaka unti-unting sumilay ang imbing ngiti sa labi ng matandang lalaki. May kakaibang kislap din sa kanyang mga mata habang nakatingin sa dahon ng pinto. Hindi kaagad nagtuloy sa kubo si Kainsoy. Pinuntahan sa kanya pinulong ang kanyang mga kababaryo
sa pagdating ng magkapatid. Mga kasama, kinakatigan pa rin tayo ng ating Panginoon. Ngayong gabi ipinadala niya ang magkapatid upang maging alay sa darating na kapiyastahan sa pagbilog ng buwan. Ngayon mga kasama, kailangan natin gumawa ng paraan upang magtagal sila rito. Pagkatapos magsalita ni Kainsoy, nagsigawan ang kanyang mga kababaryo. Kitang-kita sa kanila ang pananabik sa paparating na kapiyastahan. Ang ilan pa nga sa kanila ay hindi napigilan ng pagtulo ng malapot na laway. Tanda ng kasabikan na makatikim muli ng karne ng tao. Pagsapit ng umaga, sa kubo kung saan naroon ang magkapatid, isang dalagita ang naghatid sa kanila ng pagkain. Anito, ipinadala ito ni Kainsoy sa kanila. Kahit nakakaramdam na ng gutom, hindi nila makuhang kumain sa pag-aalala kung ano na nangyari sa kanilang mga magulang. Mila, pilitin mong kumain. Kailangan natin ng lakas. Paano ako makakakain? Naalala ko mga magulang natin. Ang duguan nilang katawan. Naiintindihan naman kita eh. Pareho lang tayo ng nararamdaman. Ang importante, may tutulong na sa atin. Kuya, talaga bang matutulungan tayo ni Kainsoy na malaman ko anong nangyari sa mga magulang natin? Oo naman. Mukha namang mabait si Kainsoy at ang mga kababaryo niya. Kasi kuya, ibang pakiramdam ko sa lugar na to. Basta, ang hirap ipaliwanag eh. Hindi kaya dahil sa nangyari sa atin kaya ganyan ang pakiramdam mo? Matinding trauma ang pinagdaanan mo. Hindi kuya, iba talaga ang pakiramdam ko sa lugar na to. Lalo na nang makasalubong natin kagabi ang mga nakatira rito. Kakaibang titig nila sa atin. Na para bang may naisip pahiwatig. Napatitig na lamang si Esmer sa kapatid. Sumagi rin sa isip niya na baka dala lamang yun ang hirap ng kanilang pinagdaanan. Pero hindi pa rin niya isinantabi ang mga sinabi nito. Kasalukuyang nasa baryo sila sa gitna ng gubat. Hindi rin nila kilala ang mga nakatira doon, maliban kay Kainsoy na nagpakilalang lider. May bumundol man na kaba sa kanyang dibdib. Umaasa pa rin siya na nasa tamang lugar sila. Ilang sandali pa, napilit na rin niya ang kapatid na kumain. Naisip niya, pagkatapos nilang mag-almusal, maglilibot siya sa lugar. Gusto lamang niyang makabisado ang baryo. Pumayag naman si Mila na maiwan muna sa kubo habang wala ang kapatid. Sa paglalakad ng binatilyo ay may mga nakakasalubong siyang taga roon na bumating may ngiti sa mga labi. Ginantihan rin niya ito ng magalang na pagbate. Sa kanyang pagpapatuloy sa paglilibot, namataan siya ni Kainsoy. Tinawag siya nito at inimbita sa kubo nito. Dumating nang inutusan kong bumaba sa bayan upang alamin kung ano nangyari sa mga magulang nyo. Ikinalulungkot ko nangyari sa kanila. Ano pong nakuhang impormasyon ng taong inutusan nyo na alamin ang tungkol sa mga magulang namin? Balita nga sa buong bayan ang nangyari sa pamilya nyo. Napag-alaman ko din sa inutusan ko na may mga tao naghahanap sa inyo. May palagay ako, nanganganib nga ang buhay nyong magkapatid. Tiyak na papatayin din nila kami, kaya hinahanap nila kami. Ano pong gagawin namin? Tulungan niyo po kami. Huwag kang mag-alala. Kung wala kayong ibang mapupuntahan, pwede kayong manatili dito sa aming baryo. Talaga po? Maaari talaga kaming manatili dito sa inyong baryo? Oo naman. Bukas palad namin kayong tatanggapin dito. Ipanatag niyo ang kalooban niyo na ligtas kayo rito. Walang sino man ang mga ngaasang saktan kayo rito. Kahit mabigat pa sa dibdib niya ang sinapit ng kanilang mga magulang, kahit papano naging panatag na ang binatilyo dahil natitiyak niya na ligtas sa lugar na yon. Nang makabalik siya sa kubo, nadatnan niyang nakahiga ang kapatid sa sahega na nasasapinan lamang ng manipis na banig. Agad namang bumangon ang dalagita at saka nagtanong sa kapatid sa ginawa nitong paglilibot. Sinabi ni Esmer sa kapatid na may mga tao pa rin naghahanap sa kanila at mas ligtas sila sa baryo na yon
kung doon sila mananatili pansamantala. Paano na tayo, kuya? Ngayong wala na tayong magulang. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan ano man ang mangyari. Talaga bang dito na tayo titira? Alam kong hindi ka sanay sa ganitong buhay. Pansamantala lang naman tayo dito eh. Habang meron pa naghahanap sa atin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ulila na tayo. Hindi na rin tayo makakabalik sa dati nating buhay. Tahan na, Mila. Nandito pa naman ako eh. Mas kailangan natin maging matapang ngayon. Natatandaan mo ba yung bilin sa atin ng mga magulang natin? Oo, kuya. Kahit mahirap susundin ko kung anong papagawa mo sa akin. Kakausapin ko si Kainsoy kung anong pwede kong maitulong sa kanya kapalit ang pagtigil natin dito sa baryo. Sa palagay mo kaya, kuya magkakaroon ako ng bagong kaibigan dito? Oo naman. Tingin ko naman mababait at pala kaibigan ng mga taga rito. Hindi ka mahihirapan magkaroon ulit ng mga bagong kaibigan. Pero mamimiss pa rin natin ang dati nating buhay. Kung magtatagal nga talaga tayo rito. Kailangan ngayon pa lang tanggapin na natin kung ano nangyari. Kailangan harapin natin ang bagong buhay. Tsak naman gagabayin tayo ng mga magulang natin Saan man sila naroon ngayon. Oo, kuya. Basta lagi ka lang nandyan sa tabi ko, lahat kakayanin ko. Muling kinausap ng binatilyo si Kainsoy upang ipabatid kung anong kanyang saloobin sa pagtigil nilang magkapatid sa lugar na yun. Nais ni Esmer na sa pagtigil nila sa baryo. Nais niyang makatulong sa mga taga roon kapalit sa pagkupkup sa kanila ni Kainsoy. Hindi naman napigilan ng matandang lalaki ang pagsilay ng ngiti sa labi. Nangangahulugan lamang kasi yun na panatag na ang kalooban ng binatilyo sa pagtigil sa kanilang baryo. Gaya ng sinabi ko noon, bukas ang baryo na ito sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi naman ako humihingi ng kapalit. Mula ngayon, ituturing ko na kayong kapamilya. Talaga ho, Kainsoy? Oo, iho. Kaya ipanatag nyo na ang kalooban nyo ng kapatid mo. Kung gusto nyo may gawin kayo dito para hindi kayo mainip, malaya kayong makakakilos. Magagawa nyo rin ang mga nais nyong gawin. Kainsoy, meron po sana akong kailangan sa inyo. Ano yun, iho? Sabihin mo kung ano pa ang kailangan nyo ng kapatid mo. Nais ko po sana matutunan ng paraan ng pamumuhay nyo rito sa baryo. Yun ba? Simple lang ang pamumuhay namin dito. Madali nyo lamang matututunan sa mga darating na araw. Hindi nyo kailangang magmadali. Salamat po, Kainsoy. Babalikan ko na po ang kapatid ko sa kubo. Sige, iho. Kung may iba ka pang katanungan, puntahan mo lamang ako dito sa kubo ko. Nang makalabas ng kubo si Esmera, tsaka naman lumabas ang isang binatilyo sa isang silid na natatabingan ng bulaklaking kurtina. Hindi nalalayo ang edad nito sa binatilyo. Siya ang nag-iisang apo ni Kainsoy at papalit bilang pinuno ng kanilang tribo. Nang magtama ang mga mata nila ng kanyang lolo, gumuhit pareho sa kanilang mga labi ang makahulugang ngiti. Masaya namang naglakad pabalik ng kubo si Esmera. Pagdating niya, nadatnan niyang may mga pagkain na nakalapag sa sahig na yari sa kawayan. Bakas na rin sa mukha ni Mila ang pagkainip sa paghihintay sa kanya. Kanina pa kita hinihintay, kuya. Tingnan mo, may nagdala na ulit sa atin ng pagkain. Ang dami naman. Parang piyesa sa dami Ganun kaya talaga sila kapag may bisita? Yun na nga, kuya Hindi ka ba nagtataka? Ha? Anong ibig mo sabihin? Nasa gitna tayo ng kagubatan. Hindi ka ba nagtataka kung saan nila kinukuha ang ganitong kasasarap na pagkain? Puro karneng inihain nila sa atin. Ano naman ang nakapagtataka dun? Kuya, saan nila kinukuha ang mga to? Malay mo naman may mga alaga silang hayop na siya nilang kinakata at kinakain nila. Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano. Kumain na nga lang tayo. Kanina pa ako nagugutom Lalo ako nagutom nung makita ko ang mga to. Tinikman ko na yan kanina. Hindi ko gusto. Nalalansahan ako.
Mukha naman masarap ah. Di naman malansa eh. Ang sarap nga ng pagkakatimple eh. Basta ayoko. Hindi ko gusto ang lasa. Sige, magugutom ka niya kung hindi ka kakain. Itong saging na saba na lang kakainin ko. Nagtibit balikat na lamang si Esmer. Itinuloy na lamang niya ang pagkain ng karne. Habang ang kapatid niya ay kumakain ng saging na saba. Umakto pa si Esmer na susubuan ng kapirasong karne ang kapatid na ikinainis nito. Tumawa naman ang binatilyo sa reaksyon ng dalagita. Pagsapit ng gabi, hindi agad nakatulog si Esmer. Napakalinsangan kasi ng gabing yun. Naririnig din niya ang alulong ng mga aso sa di kalayuan. Hindi tuloy niya maiwasan na kilabutan sa alulong na naririnig. Palibhasa nasa gitna nga ng kagubatan ng baryo. Hindi maiwasan ang binatilyo na makaramdam ng takot. Pero naisip niya na hindi dapat makahalata ang kapatid na may takot din siyang nararamdaman. Baka kasi panghinaan ito ng loob. Pinilit na lamang ng binatilyo na makatulog. Kinabukasan, tilaok ng mga manok ang nagpagising sa kanila ni Mila. Ilang sandali pa lamang silang nakakabangon nang dumating ang dalagita na laging nagdadala sa kanila ng pagkain. Sa pagkakataong yun, hindi lamang pagkain ang dala nito. May dala rin ito ng mga damit para sa kanila. Nang makaalis ang dalagita, saka lamang nila sinukat ang mga damit. Salamat naman binigyan nila tayo ng mga pamalit na damit. Kahapon pa ako nangangati. Sinabi ko naman sa'yo eh. Mababait ang mga taga rito. Naniniwala naman ako na mabait sila. Sana naman alisin mo na yung mga pagdududa mo sa kanila. Napaka-ingrato naman natin na pagkatapos nila tayong tulungan eh. Pag-iisipan pa natin sila ng masama. Oo kuya. Pasensya na sinasal ko ah. Mukhang masarap na naman ang almusal natin ah. Kung laging ganitong pinapakain nila sa atin, malamang tumaba tayo dito. Hindi ko pa rin gustong kumain ng putahin ng karne. Yung saging na lang ulit sa akin. Sige, kung bahala. Ang mahalaga eh, malamnan ang tiyan mo. Pagkatapos ng kanilang almusal, lumabas ang magkapatid ng kubo para magtanong kung saan sila maaaring maligo. Itinuro naman ng isang residente roon ang ilog sa di kalayuan. Doon sila naligo at ilang oras ding nagtampisaw sa malamig na tubig. Nagtatawanan pa ang mga ito habang pauwi sa kanilang kubo. Sa di kalayuan, magkatabing nakatayo sina Kainsoy at apo nitong si Densyo. Sinusundan nila ng tingin ang papalayong magkapatid. Matuloy na lumipas ang mga araw. Nakasanayan na rin ang magkapatid ang klase ng pamumuhay sa baryo. Isa ang pangangaso sa nakaugalian ng gawin ng mga kalalakihan at paglilila naman ng banig ang ginagawa ng mga kababaihan. Nang araw na yun, kapansin-pansin ang kakaibang saya ng mga residente sa lugar. Abala ang mga ito sa kung anong pinaghahandaan. Nagsasabi kasi sila ng mga palamuti sa bawat bahay. Tila mayroon silang pinaghahanda ng malaking selebrasyon. Bukas na kasi ang gabi ng piyesta dito sa baryo namin. Kaya ang lahat ay masaya na naghahanda. Kung ganun po eh, maraming magkakatay ng mga alaga nilang hayop? Mali ka, iho. Hindi kami magkakatay ng mga alaga naming hayop. Ano pong ihahanda niyo bukas? Espesyal ang ihahanda namin bukas para sa gaganaping piging. Inaasahan namin na makikisaya kayo sa amin bukas ng gabi. Asahan niyo po kami. Ito rin po ang unang beses na dadalo kami sa isang piyesta. Tiyak po na masaya yun. O paano? Maiwan ko muna kayo. Kailangan ko pa kasing pulungin ang mga katribo ko. Kung gaano kalawak ang pagkakangiti ni Esmer, hindi naman maipinta ang mukha ni Mila. Habang nagsasalita ang matandang lalaki kanina, biglang umahon ang kaba sa dibdib ng dalagita. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Kakaibang tingin na ipinupukol sa kanila ng mga taga roon. Sa di kalayuan, matiim naman ang titig sa kanila ng isang binatilyo na hindi nalalayo ang edad kay Esmer. Niyakag na ni Mila ang kapatid na bumalik na sila sa kubo.
Sa hapunan na, mas maraming pagkain ang ipinadala sa kanila sa kubo. Para namang huling hapunan na natin to sa dami ng pagkain. Di ba nga, piyesta bukas? Kaya siguro maraming pagkain ngayon. Mauna ka nang kumain. Wala pa akong gana eh. Sigurado ka? Oo, magpapahangin lang pala ako sa labas. Para kasing ibang init ngayon. Para bang uulan. Nagtataka naman na nasundan na lamang ni Esmer ang paglabas ng kapatid. Habang naglalakad si Mila, nakarinig siya ng tila mga nag-uusap sa di kalayuan. Sinundan niya ang mga tilig hanggang makarating siya sa pinakalikod na ng mga kabahayan. Naroon ang mga residente na nagkukumpulan. Nasa harap naman nila si Kainsoy at ang isang binatilyo. Mga kasama! Bukas nagaganapin ang malaking piging sa ating baryo. Bukas, wala tayong ibang gagawin kundi ang magsaya at magpakabusog sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Nagsigawan naman ng mga naroon. Nakarinig pa si Mila ng mga angilan na tila nagmumula sa mga mababangis na hayop. Nang ilibot niya ang paningin, wala naman siyang nakita na hayop sa paligid. Nag-iba rin ang samyo ng hangin. Naging amoy masangsang ito. Hindi tuloy maiwasan na magtakip ng ilong si Mila. Bumalik na rin siya sa kanilang kubo. Kinabukasan, maagang bumangon ang magkapatid para sana tumulong sa paghahanda. Wala po kayong gagawin? Akala ko po ba Mamaya pa namang gabi ang piging. Kayo ang aming magiging espesyal na bisita. Hayaan nyo na lang po kami na manguha ng mga panggatong. Sige. Kailangan nga pala natin ng maraming kahoy. Huwag lamang kayong lalayo, ha? Habang namumulot ng mga tuyong kahoy, tahimik naman si Mila. Sa paglalakad nila, hindi na nila namalayan na napalayo na pala sila sa baryo. Akma na sanang babalik ang magkapatid nang makarinig sila ng kaluskos sa di kalayuan. Nahawi din ang matataas na talahib sa kanilang harapan. Lumabas doon ang isang matandang lalaki na puti na lahat ang buhok. May pasan din itong mga panggatong sa balikat. Nanunuri ang tingin nito sa kanila. Napakapit naman sa braso niya si Mila. Anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Nanguha lang po kami ng mga panggatong. Pabalik na rin po kami sa baryo. Sandali lang. Ang tinutukoy niyo bang baryo ay ang nasa gitna ng kagubatan? Opo. Pasensya na po, Tatang. Kailangan na po namin umalis. Baka hinahanap na po kami. Hindi lang po namin namalayan na napalayo na kami. Mamayang gabi na ang piyesta sa baryo na yun. Alam niyo ba yun? Opo. Kaya nga po kami nangunguha ng mga panggatong. Kung ako sa inyo, huwag na kayong babalik doon. Bakit po? Ano meron sa baryo na yun? Mga aswang ang mga nakatira doon. Ho? Totoo po ba yan? Kaya siguro kakaibang kilos sa tingin nila sa atin. Baka tayong balak nila ihanda sa piging mamayang gabi. Ang napuntahan nyo ay ang baryo ng mga abwak. Isang uri ng aswang lupa. Ang lalaking abwak ay may kakayanang magpalit ng anyo bilang bayawak. Naghuhukay sila sa lupa. Isang paraan para abangan ang kanilang biktima. Ang babaeng abwak naman ay kayang magpalit ng anyo bilang uwak. Anong gagawin natin, kuya? Huwag ka matakot. Nandito lang ako para protektahan ka. Hindi ko alam kung paano kayo napadpad sa baryo ng mga abwak. Pero mapanganib kung babalik pa kayo doon. Paano po namin natitiyak na nagsasabi po kayo ng totoo, Tatang? Nasa inyo yun kung maniniwala kayo. Mahirap pong basta lang kami maniwala sa inyo. Si Kainsoy po ang tumulong sa amin magkapatid. Kinukup po nila kami. Kung sakali mang magbago ang inyong isip, taluntunin niyo lang ang daan na ito. Hihintayin ko kayo sa may sangang daan bago lumubog ang araw.
Nang makabalik sila sa baryo, hindi nagpahalata ang magkapatid sa mga residente na may nalalaman na sila. Sa loob ng kubo nag-usap ang magkapatid kung ano ang dapat nilang gawin sa mga oras na yun. Nagdadalawang isip si Esmer kung maniniwala siya sa matandang lalaki sa gubat. Sa loob kasi ng ilang araw na pananatili nila roon, wala namang ipinakitang masama ang mga residente, lalo na si Kainsoy. Paano kung totoong mga aswang nga ang nakatira rito? Paano kung nagsasabi nga ng totoo yung matanda? Kanina lang natin nakilalang matandang yun. Maniniwala na ba kagad tayo sa kanya? Wala namang ebidensya yung matanda sa sinasabi niya eh. Sige, maghahanap muna ako na ebidensya. Saan ka pupunta? Bumalik ka nga rito. Naiwan na napakamot na lamang sa ulo si Esmer. Wala sa loob na napatingin si Esmer sa bukas na bintana. Napagtanto niya, malapit na palang lumubog ang araw. Si Mila naman habang naglalakad, palinga-linga sa paligid. Napansin niya na wala ang mga residente doon at saradong-sarado ang mga bahay. Naalala niya yung lugar kung saan nagpulong ang mga ito. Kaya doon na lamang siya nagpunta. Malapit na siya nang makarinig siya ng mga ingay. Saka dahan-dahan siyang lumapit sa likod ng mga nagtataasang halaman. Naulinigan niya ang ilang residente na nagtatawanan. Naulinigan ng dalagita ang pag-uusap ng ilang residente. Nabanggit pa nga ang pangalan nilang magkapatid. Labis ang kilabot na naramdaman niya nang marinig mismo sa bibig ng isang babae na sila ang ihahanda mamayang hating gabi. Napatuto pa sa bibig ang dalagita upang hindi siya makagawa ng anumang ingay. Akma na sana siyang aalis doon. Nang pagharap niya sa pinanggalingan ay bumungad sa kanya ang kapatid. Maagap naman itong tinakpan ang kanyang bibig upang hindi makalikha ng anumang ingay at sumenya sa kanyang sumunod. Malayo na ang natatakbo nila nang tumigil sila sandali. Kuya, totoo ngang aswang sila. Narinig ko mismo sa pag-uusap nila na tayo ang kanilang ihahanda mamayang gabi. Tama nga si Tatang. Alam ko, Mila. Narinig ko rin ang sinabi nila. Hindi mo lang napansin na nakasunod ako sa'yo. Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Anong gagawin natin, kuya? Palubog na ang araw. Kaya pa yan. Tugpain lang natin yung daan papunta sa lugar na sinasabi ng matanda. Hindi na tayo babalik sa kubo. Patakbong hinila ni Esmer ang kamay ng kapatid. Hindi pa man sila nakakalayo nang makarinig sila ng mga yabag na paparating. Kaya lalo nilang binilisan ang pagtakbo. Si Mila na may panakanakang lumilingon sa kanyang likurana kasabay ng paglubog ng araw. Kitang-kita niya ang pagbabagong anyo ng mga residente ng baryo na humahabol sa kanila. Halos hindi na makahinga sa pagod ang magkapatid sa bilis ng kanilang pagtakbo para makatakas lamang sa mga humahabol na mga abwak. Malapit na sila, kuya. Aabutan na nila tayo. Nandito na tayo. Nakita ko na rin na matanda. Tumatakbo rin siya pasalubong sa atin. Magtago na muna kayo. Ako na ang bahala sa kanila. Dala-dala ni Kakaryo ang kanyang armas na pinatulis na libon ng kawayan. Pawasiwas niyang sinalubong ang mga aswanga. Umaangil naman ang mga ito kapag sila'y tinatamaan. Habang abala si Kakaryo sa pakikipaglaban sa mga aswanga, hindi niya napansin ang hukay na ginawa ng isang abwak na papalapit sa kanyang direksyon. Agad siyang hinila nito pailalim, pero mabilis siyang nakakapit sa lupa. Nang makita yun ni Esmer, agad niyang dinampot ang libon ng kawayan at saka agad niyang itinarak sa abwak na humihila kay Kakaryo. Nang makita yun ng mga aswanga, agad silang tumalilis upang iligtas ang kanilang mga sarili. Nang sulyapan muli ni Esmer ang katawan ng abwak na may nakatarak na libon ng kawayan, nagulat siya nang makialang si Kainsoy yun, ang lider ng baryo. Kaya pala ganun na lamang ang reaksyon ng mga kasama nito. Kanina pa ako naghihintay sa sangang daan. Malakas kasi ang kutob ko na darating kayo.
Nag-aalinlangan nga po kami nung una. Kung maniniwala ba kami sa inyo. Mabuti na lang, nakumbinsi rin si Kuya. Nang pareho naming narinig ang pag-uusap nila. Tatang, paano na po kami? Wala na po talaga kami mapupuntahan na magkapatid. Kung wala na kayong ibang mapupuntahan, sumama na kayo sa akin. Hindi po ba kami makakaabala sa inyo? Huwag niyong isipin yun. Halina kayo at hindi tayo pwedeng manatili sa lugar na ito. Hanggat hindi pa sumisikat ang araw, ay mapanganib dito. Narating nila ang isang kubo na nasa gitna ng malawak na paranga. Napapaligiran ng kubo ng mga punong hindi namumunga. Napakalakas ng hangin na kulang na lamang ay tangayin sila. Bagya pang nangaligkig ang magkapatid sa lamig na nanunuot sa manipis nilang suot. Napag-alaman ng magkapatid na mag-isa na lamang na namumuhay ang matandang lalaki na ang pangalan ay Kakaryo. Ikinuwento rin nila ang nangyari sa kanilang mga magulang. Sa pagtigil ng magkapatid sa poder ni Kakaryo, hindi nila inaasahan na mapapamahal sila sa matandang lalaki. At ganun din ito sa kanila. Sa paglipas ng 10 taon tinuring na ng magkapatid si Kakaryo bilang ama. Kumusta ang kapatid mo at ang asawa niya? Maayos naman po ang lagay nila. Kasalukuyan po nagdadalang tao na si Mila. Aba, magandang balita yan Oo nga po, Tay. Gusto nga po nilang dumalaw dito sa atin. Kaya lang po, masaya ng pagbubuntis ni Mila Kung gayon tayo na lang ang dadalaw sa kanilang mag-asawa kapag hindi na tayo masyadong abala. Kailangan mo pa kasi magsanay upang maging bihasa ka sa paggamit ng iyong mutya. Sige po, Tay. Kailangan ko nga po magsanay ng mabuti para maging kasing husay niyo sa pakikipaglaban. Kailangan nating maging handa. Kung sakali mang dumating ang araw na makatunggali nating muli ang mga abwak. Paparating na kasi ang panahon ng anihan kung kailan nagiging aktibo muli ang mga abwak. Handa na po akong harapin sila. Kahit papaano po, nakabisa ko ng paggamit ng aking mutya. Hindi pa sapat yan. Kailangan ninyong maging isa ng iyong mutya upang makuha ang tunay na kapangyarihan nito. Sige po, ipagpapatuloy ko po ang aking pagsasanay. Minsan magkasama sila ni Kakaryo habang nangangahoy sa gubat. Habang naglalakad sila, ay aksidenteng nakapulot si Esmer ng isang bato na may kakaibang hugis na may kulay na maitim-itim. Kahalintulad ito ng batong buhay. Dahil sa kuryosidad ay isinilid niya ito sa kanyang bulsa. Siniguro niyang hindi ito malalaglag hanggang makauwi sila. Pagdating sa kubo, agad na ipinakita niya kay Kakaryo ang napulot na bato at nagtanong. Tay, may napulot po akong kakaibang hugis ng bato sa gubat. Anong klaseng bato po kaya ito? Patingin nga ako, anak, at susuriin ko kung anong klaseng bato yan. Ito po, para po siyang may sariling buhay. Akin na at susuriin ko kung hindi ako nagkakamali. Ito ay isang mutya na nanggagaling sa isang damo na kung tawagin ay makahiya. Talaga po, Tay? Paano po kaya ito gamitin? Gaano po kaya kabisa ang taglay nitong kapangyarihan? Teka, anak, kukunin ko muna ang aking libreta. Sa tagal ng panahon hindi ko nakabisado ang kapangyarihan ng bawat mutya. Napakaswerte ko po pala, Tay. Sa dinami-dami ng tao, hindi ko akalaing ako pa nakapulot sa mutya ng makahiya. Alam mo, anak, hindi lahat ng tao ay pwede magkaroon ng mutya. Pinipili lang nito kung sino ang karapat-dapat. Ibig po bang sabihin ako ang karapat-dapat na magtanga nito? Hindi ko pa masasagot ang tanong mong yan, iyo. Hanggat hindi lumalabas ang kapangyarihan ng mutya. Hindi natin matitiyak kung ikaw nga ang pinili nito. Sige, Tay. Sabihin niyo na po ang kapangyarihan ng mutya nito. Ayon dito sa libreta, mabisang proteksyon ng mutya ng makahiya sa masasamang elemento tulad ng lamang lupa, duwending itim at mga aswang.
Nagtataglay din ito ng pampaswerte sa taong may tangan nito. Balutin mo ito sa kapirasong telang pula at gawin mong kwintas. Huwag mo itong aalisin sa iyong katawan. Ito ang magiging proteksyon mo. Tatandaan ko po ang lahat ng tinuran nyo. Bumalik sa kasalukuyan ng isip ni Esmera. Pinutol niya na ang pagbabalik tanawa kung paano niya nakuha ang kanyang mutya. Tinitigan niya ito na ginawa niyang kwintas. Mula nang maging isa sila nito, kakaibang lakas na ang kanyang naramdaman. Batid niya, handa na siya sa paparating na laban. Isang gabi nga, nagising siya sa malakas na sigawan ng mga tao sa di kalayuan. Napatayo siya, sabay haplos sa kanyang mutya. Naramdaman kasi niya na may paparating na panganib sa kanilang baryo, kaya nagkakagulo ang mga tao. Agad siyang lumabas ng kanilang kubo at saka tinungo ang pinagmumulan ng komosyon. Pagdating doon ay nakita niyang nagtatakbuhan ng mga tao. Nakita niya ang pagsalakay ng mga abwak sa mga residente. Nakita rin niya ang isang bata na nahulog sa hukay. Bago maging biktima ng abwak, agad niya itong tinulungan at pinagtago. Hinarap niya ang mga ito. Hindi niya napansin na kasunod pala niya si Kakario na nakikipaglaban na rin. Ang ilan ay napatay niya. Hindi siya nagpadaig sa mga ito. Tumalilis namang palayo ang mga abwak nang makita nilang may namatay sa kanilang kasama. Ayos ka lang ba, anak? Hindi ka ba nahirapan sa pakikipaglaban sa kanila? Hindi po, Tay. Kayo po, ayos lang po ba kayo? Oo, nag-uumpisa na silang sumalakay, kaya dapat lagi tayong handa sa anumang pwedeng mangyari. Bigyan natin ng babala ang ating mga kababaryo. Sige po, Tay. Halina kayo. Atin silang pulungin upang malaman nilang dapat nilang gawin kung sakaling sumalakay muli ang mga abwak. Nakakapagtaka na napaaga ang kanilang pagsalakay. Hindi pa naman panahon ng anihan. Ano po kayang dahilan kung bakit sila sumalakay ngayon? May naaamoy akong kakaiba sa simoy ng hangin. Isa ito sa mga palatandaan na may malaking sakunang parating sa baryo natin. Kung ganun, Tay, kailangan natin maging handa kung sakaling sumalakay muli ang mga kalaban. Pinatgim lang nila sa atin ang kanilang bagsik. Bumalik na ang mag-ama sa kubo. Makalipas ng ilang sandali ng pamamahinga, ay ipinasya na nilang ituloy ang tulog. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naghanda na sila upang gawin ang mga trabahong naiwan ng mga nakaraang araw. Dala na rin nila ang kanilang pagkain para sa pananghalian. Noong hapon naman, matapos nilang kumain ay nag-usap uli ang mag-ama. Nagpasya si Kakario na hindi muna sila mangunguha ng mga kawayan sa susunod na mga araw. Tay, ano pong gagawin natin ngayong araw? Kailangan makausap na natin ang ating mga kababaryo. Papaghandain natin sila. Ilang linggo na lang ay mag-aanihan na. Kaya nakasisiguro kung sasalakay na naman ng mga abwak. Sa tingin ko nga po, Tay, kakailanganin natin ang tulong ng ating mga kababaryo. Naisip ko nga rin. Dahil ang mga abwak buong puwersa kung sila'y sumalakay. Ganon sila nagkakaisa. Kung ganon, Tay, kailangan din nilang manguha ng kawayan at lagyan ng tulis para may armas din sila sa oras na sumalakay ang mga abwak. Ngunit nang matapos ang pagpupulong, ay wala ni isa man sa kanilang mga kababaryo ang naglakas loob na magtaas ng kamay para sabihing sasama sila sa pakikipaglaban. Kahit napansin ni Kakario na may takot ang mga kababaryo, ay sinabihan niyang huwag matakot dahil sila ni Esmera mangunguna sa pakikipaglaban. Napansin din yun ni Esmera, kaya minabuti niyang turuan ng mga ito kung paano gagamitin ang kanilang mga armas. Nananaig man ang takot ng mga kababaryo, ay nakumbinsi din niya ang mga ito na umanib sa kanilang pakikipaglaban. Sama-sama silang nagpunta sa kawayanan upang manguha ng kanilang gagawing armas. Mabuti na lang po at nakumbinsi natin sila. Oh,
Malaking puwersa man ang sumalakay, ay hindi tayo mahihirapang harapin sila. Bumalik na po muna tayo at nakatitiyak akong magiging handa na sila dahil sa mga itinuro ko kung paano gamitin ang armas. Sige, na makapagpahinga naman tayo. Dahil sa katandaan marami na akong iniindang sakit sa katawan ko. Mag-init lang po ako ng tubig para makapagtimpla at makahigop tayo ng mainit na kape. Iniisip ko ngayon na noong mapatay ang leader nila, sino kaya ang namumuno sa kanila ngayon? Narinig ko noong nandun pa kami sa baryo ng mga abwak. Ayon sa usapan ng mga taga ron, may apo si Kainsoy na kasamang nakatira sa kanyang kubo. Pero ni minsan hindi pa namin siya nakaharap noon. Sa pagkakaalam ko nga meron siyang apo. Nakatitiyak ako na siya ang leader nila ngayon. Yun din pong nasa isip ko. Tiyak na alam niya na akong pumatay sa lolo niya. Magkaganon man, hindi natin papayagang manaig ang puwersa nila laban sa atin. Makalipas ang 1 linggo, nanatiling tahimik ang kanilang baryo. Walang bakas na may darating na panganib. Ngunit lingid sa kanila ay may plano na ang mga abwak sa pagsalakay sa araw na di inaasahan ng mga taga-baryo. Sa pag-uusap ng dalawa, ay nasisiguro nilang hindi mananaig ang puwersa ng mga abwak laban sa kanila. Batid kasi nila na mas magaling ang kanilang mga armas at pananggalanga laban sa mga ito. Handa na sila, maging ang buong taga-baryo, sa pagsalakay ng mga abwak anumang oras. Sa gabi mataman silang nakikiramdama. Ayaw nilang sila ang masurpresa sa pagdating ng mga kalaban. Isang hapon habang nagsasalansan si Esmer ng kahoy sa kalanana, isang bisita ang hindi inaasahan itong darating. Nagulat na lamang siya nang makarinig ng boses babae na tumatawag mula sa labas. Kuya, si Mila to. Oh, anong ginagawa mo rito? Namiss na kasi kita, kuya Kaya naisipan kong dalawin ka. Inaasahan ko kasi ikaw ang dadalaw sa amin ng asawa ko. Pero nakalipas ng ilang buwan, hindi ka man lang dumalaw. Alam ba ng asawa mo ang pagpunta mo rito? Oo, nagpaalam ako sa kanya. Gusto nga sana niyang sumama. Kaso meron siyang naiwang trabaho Pero susunod daw siya dito sa akin. Mga ilang araw ba ang plano mo na manatili dito? Gusto ko sanang dumito muna pansamantala. Madalas kasi, ako lang mag-isa sa bahay Pwede naman kaso ang inaalala ko ikaw Buntis ka pa naman. Nasaan nga pala si Itay? Pauwi na siguro yun. Nangunguha lang ng kawayan. Ay, baka siya na yung dumating. May tao sa labas Oh, nandito ka pala, Mila. Buti dinalaw mo kami. Namiss ko po kayo ni Kuya Bagamat pwede kang mamalagi rito, napakadelikado dito sa baryo ngayon. Bakit po, Tay? Nung isang gabi lamang sinalakay ng mga abwak ang baryo natin. Inaasahan namin na anumang sandali ay sasalakay muli sila. Ganun po ba? Huwag ka mag-alala, Mila. Habang nandito ako, pangangalagaan kita. Poprotektahan kita laban sa mga abwak. Salamat, Kuya. Alam ko naman na hindi mo ako papabayaan Katulad ng mga bata pa tayo. Mabuti pa pumasok na tayo. Kanina pa madilim ang langit. Tiyak na malakas ang parating na ulan. Hindi pa man nga sila natatagalan sa loob ng kubo. Bumuhos na ang malakas na ulan. Sinabayan pa yon ng panakanakang pagkidlat at pagkulog. Sa kabilang dako naman, sa baryo ng mga abwak, nakatingin si Dencio sa bangkay ng kanyang tatanga na nakaupo sa kanyang trono. Bungo at kalansay na lamang ito. Pero hanggang ng mga sandaling yun, tumatanggi pa rin siya na ipalibing ito. Kailangan niya munang maipaghiganti ang pagkamatay nito. Nakatatak na sa kanyang isipan ng eksenang yun kung paano pinatay ni Esmer ang kanyang tatanga. Napakuyom na lamang ang kanyang kamao nang maalala ang mukha nito. Balang araw, maghaharap din tayo, Esmer.
Ako mismo ang papaslang sa'yo at sa mga mahal mo sa buhay. May isang abwak na nagmamatsag sa bawat kilos ng mag-ama at sa baryo. Kaya alam ni Densyo ang mga plano nila. Kaya naman tinapatan nila ang pagpaplanong ito. Samantalay sa kubo ng mag-ama ay masayang nagbibiroan. Mababaka sa kanilang mukha ang kapanatagan ng kanilang loob. Muling inaalala ni Mila ang mga nakaraan sa kanilang buhay sa piling ni Kakario. Kung paano sila inaruga nito. Lumalaki silang napapamahal sa matanda. Kaya itinuring na nila itong tatay kalaunan at sila bilang mga anak. Sa loob ng mahaba-habang panahon ay nanatili pa rin sa kanila ang pangungulila sa pagkawala ng kanilang mga magulang. Pero lahat ng pagmamahala ay pinunan ni Kakario. Hindi po namin makakalimutan ng mga kabutihan niyo at pagmamahal sa amin, Tay. Ako pa nga ang dapat na magpasalamat sa inyo. Mula nung dumating kayo, naging makulay muli ang buhay ko. Siguro po, itinadhana ang pagsasama-sama natin. May iba nga po pala ako. Nabanggit niyo na sa akin na delikado ngayon dito sa baryo. Dahil po ba sa mga abwak? Oo, pero huwag ka mag-alala. Nakahanda na ang buong baryo sa kanilang pag-atake. Kung hindi nga lang kami nag-aalala sa kalagayan mo, gusto sana namin na dumito ka na muna. Mula kasi na mag-asawa ka kami na lang ang lagi mag-asama ni tatay. Namimiss nga namin yung mga panahon na magkakasama tayo sa pagpunta sa gubat at kawayanan. Hayaan mo, kapag may pagkakataon kami ng kuya mo, kami naman ang dadalaw sa inyo. Maaring nakapanganak ka na sa panahong iyon. Matutuwa tiyak ang asawa ko. Matagal na niya kasing gusto na makapunta kayo sa amin . Hindi sa itinataboy ka namin ni tatay. Pero kailangan mo na rin umuwi sa inyo. Kaya naman kitang protektahan. Pero mas panatag ako kung nasa ligtas kang lugar. Kayo ng pamangkin ko. Sige, pero bukas sana makapunta tayo sa ilog. Yung dating pinaliliguan natin, kung saan doon tayo sinasamahan ni tatay. Namiss ko talaga ang paliligo sa ilog na yun. Oo ba? Ay, teka lang. Magluluto muna ako ng hapunan natin. Kayo muna ni tatay magkwentuhan. Kinagabihan, matapos na sila'y maghapunan, inayos ni Esmer ang tutulugan ng kapatid. Sinigurado niyang magiging komportable ito sa kanyang higaan, lalo't nagdadalang tao ito. Nang gabing yun, masaya pa nilang pinag-usapan ang pagtungo kinabukasan sa ilog. Kinabukasan, maagang gumaya ang magkapatid papuntang ilog. Naghanda lamang sila ng pagkain para sa pananghalian at merienda nila. Hindi na rin sumama ang tatay nila dahil may kailangan pa itong gawin. Tayo na, Mila. Malayo-layo din naman ang ilog na yun. Mamaya ay mainit na. Maganda maglakad ngayon, hindi pa gaano matindi ang sikat ng araw. Oo, kuya. Ikaw nang magdala ng basket ng ating pagkain. Magdadala din ako ng gulok. Baka kailanganin din natin. Ikaw nang mauna. Makipot tong daan . Hindi naman pwedeng magkaagapay tayo maglalakad. Oh, malapit na tayo sa ilog. Nadidinig ko na yung lagaslas ng tubig. Ayun, kuya. Doon tayo sa dati nating pinaliliguan. Medyo malalim ang tubig doon at masarap maglangoy. Mauna ka nang maligo. Mangunguha muna ako ng dahon ng saging. Nagagawin natin patungan ng pagkain. Sige, kuya. Ang lamig ng tubig. Hanapin ko talaga to pag-uwi ko sa amin. Ninamnam ni Mila ang malamig na tubig. Bahagya pa siyang nangaligkig sa ginawa. Maya-maya lamang, bumalik na rin si Esmer. May dalang binata ng ilang pirasong saging at buko. Kumaway pa si Mila sa kapatid. May ilang oras din silang nagtampisaw sa tubig bago umahon. Tiyak kasi na nasa katanghaliang tapat na kung pagbabasihan ang sikat ng araw. Si Esmer na rin ang naghain ng pananghalian nila. Simple at yung madaling dalhin lamang ang kanyang inihanda. Pritong isda, itlog na maalat na may kamatis at sibuyas. Mayroon ding hinog na papaya na kasama. Bandang 3:00 ng hapon nang umuwi silang magkapatid. Naabutan na rin naman nila si Kakario sa kubo
na naghihintay sa kanila. Akala ko sandali lang kayo sa ilog. Bakit hapon na kayo dumating? Nag-aalala na kasi ako. Pasensya na po kayo, Tay. Sinamantala ko na kasi ang pagkakataon na maligo sa ilog. Kaya inabot kami ng hapon. Baka kasi matagalan uli bago ako makabalik dito eh. Oo nga po, Tay. Tsaka, maaga pa naman po kami nakauwi. Huwag mong kalilimutan na maliban sa nagdadalang tao ang kapatid mo, may nakaambang panganib sa ating lahat. Opo, Tay. Hindi ko naman po yung nakakalimutan. O pumasok na kayo sa kubo at meron akong sasabihin sa inyo. Ako na magliligpit ng mga dinala nating gamit. Tay, ano po yung gusto niyong sabihin sa amin? May nangyari po bang hindi maganda kanina habang wala kami ni Mila? Wala namang masamang nangyari kanina. Gusto kong bukas na bukas din ihatid mo na si Mila pa uwi. Ho? Ihatid ko na bukas si Mila? Oo. Nakita ko kasing may uwak na nagmamanman sa atin. Huwag na nating hintayin mapahamak si Mila dito at yung magiging anak niya. Opo, ihatid ko na siya bukas. Pagsapit ng umaga, pagkatapos nilang tatlo mag-almusala, ay inihatid na ni Esmer ang kapatid. Nagbilin pa si Kakario sa binata na mag-iingat. Habang daana, tahimik lamang silang magkapatid. Kanina pa kasi nararamdaman ni Esmer na tila may sumusunod sa kanila. Binilisan nila ang kanilang paglalakad para makarating na sila sa sakayan. Sakto namang pagdating nila doon ay may nakahimpil ng tricycle na papuntang bayan. Habang sila'y nasa biyahe, masaya pang nagkwentuhan ng magkapatid hanggang makarating sila sa terminal. Hindi na sumama si Esmer sa bahay ng kapatid sa pangambang gagabin sa pag-uwi. Nagpaalam na sa isa't isa ang magkapatid. Sumakay na uling pabalik si Esmer. Alam niyo ba, Tay? Kaninang inihatid ko si Mila. Nung dumadaan kami sa lugar na madawag, naramdaman ko na may sumusunod sa amin. Kaya nga maaga pa'y sinabihan na kitang ihatid mo na siya. Iba kasi ang kutob ko. Pinili ko nga po hindi na sumama sa kanilang bahay. Sa pag-aalala na naabutin ako ng gabi sa daan. Maigi at nakauwi ka agad. Mamayang gabi ay kailangan magpatrolya na tayo. May nakausap na ako mga kalalakihan sa baryo na gustong sumama sa atin. Sige, Tay. Mahirap nang masurpresa tayo ng mga abwak. Opo nga, Tay. Malakas din ang kutob kong may balak na silang umatake. Anumang sandali mula ngayon. Makalipas ang ilang araw, ay normal lang namumuhay ang mga taga-baryo. Wala naman silang napapansing senyales na may panganib na darating. Isang araw na nangunguha ng kawayan si Esmer, ay nakarinig siya ng mga kaluskos sa di kalayuan. Paglingon niya ay may isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Hindi siya nakatitiyak kung kanina pa ito nagmamasid sa kanyang ginagawa. Nang humakbang ang lalaki palapit sa kanya, huminto muna si Esmer sa kanyang ginagawa. Pasensya ka na, kaibigan, kung naabala kita sa ginagawa mo. Sino ka? Alam kong hindi ka taga rito. Hindi nga ako taga rito. Sa kabilang bundok na yun kami nakatira ng pamilya ko. Anong ginagawa mo rito? Naghahanap kasi ako ng punong kawayan, kaya ako napadpad dito. Anong gagawin mo sa mga kawayan? Ayusin ko ang aming bahay. May mga parte na kasing dapat palitan. Sige, tutulungan na kitang hakutin ang kawayang makukuha mo. Hindi ba nakakaabala sa'yo? Hindi naman. Kung ikaw lang mag-isa, baka dalawang hakot mo to. Kaya tutulungan na kita. Tayo na, para makita mo rin kung nasaan ang bahay ko. May isang oras din ang inabot ng kanilang paglalakad. Habang pasa nila ang mga kawayan, ay doon lamang nila naalala na magpakilala sa isa't isa. Nang makarating sila sa lugar kung saan nakatayo ang kubo ni Densyo, ay nadatnan nila ang mag-ina na naghihintay sa pagdating nito. Hindi na rin siya nagtagal doon. Napansin niyang papalubog na ang araw, kaya't nagpaalam na rin siya. Habang naglalakad si Esmer pauwi, ay napaisip ito kung bakit nag-iisa lang ang bahay ni Densyo
na malayo sa baryo. Ipinagkibit balikat na lamang niya ang bagay na yon. Nararamdaman naman niya na hindi yun ang huli nilang pagkikita. Pagdating sa kanila, inilihim muna niya yon sa kanyang ama. May palagay siya na hindi yun ang tamang panahon para banggitin niya ang bagong kakilala. Kinabukasan, pagpunta nila sa kawayanan, ay kasama na niya ang kanyang ama na si Kakaryo. Napansin ng matandang lalaki ang palinga-linga niya na tila may hinahanap. Ano ba ang hinahanap mo? Wala po. Kilala kita, Esmer. Alam kong may tinatago ka sa akin. Kasi po tay, may nakilala po ako kahapon dito na isang lalaki. Diyan po sa bundok na yan sila nakatira. Tinanong mo ba sila kung saan sila galing? Wala na po akong oras na magtanong pa. Malapit na rin po kasing dumilim nun. May palagay naman po ako na magkikita pa kami uli. Sa susunod po alamin ko na. Mag-iingat ka sa bagong kakilala. Huwag mong ibigay ang buong tiwala mo. Opo tay, nag-iingat naman po ako. O siya, bilisan na natin ang pangunguha ng kawayan. At kailangan ko rin itong madala sa bayan mamayang hapon. Naging abala ang mag-ama sa pagkuha ng kawayan. Lingid sa kanila ay may 2 pares ng mga mata na lihim na nagmamasid sa kanila. Ramdam naman yun ni Esmer, kaya hindi yun kaila sa kanya. Nang lumingon siya sa kanyang ama, abala ito sa pagtatali ng mga pinutol na kawayan. Nang matapos nilang ipunin at talian yun, ay umalis na sila pasa ng mga nakuhang kawayan. Pagdating nila sa kubo, agad na kinuha ni Kakaryo ang kanyang kalabaw at ipinahila na papuntang bayan ng mga kawayan. Kinabukasan ay maagang nagising si Esmer. Maaga kayatang nagising, anak. Opo tay, maaga kasi ako natulog kagabi. Baka napagod ka kahapon. Maayos po bang naging lakad niyo kahapon? Oo, anak. Ayos lang naman. Mangunguha po ba ulit tayo ng kawayan ngayon? Hindi na muna. Mangunguha muna tayo ng kahoy na panggatong. Tila nagbabadya na naman ang ulan. Kakaiba na talaga ang panahon ngayon. Minsan mainit, tapos biglang uulan. Sige po tay, ako na lang po mangangahoy. Dumito na lang po muna kayo. Habang nangunguha ng kahoy na gagamitin sa panggatong, muling nagkita sina Esmer at Densyo. May dalang saging na saba at panggatong ang huli. Ngumiti pa si Densyo nang makita ang binata. Nagkita tayong muli, kaibigan. Sa nakikita ko nakapanguha ka na ng panggatong. Bakit dito ka nangangahoy? Masyado na itong malayo sa tinitirhan nyo. Sinadya ko talaga na dito mangahoy. Nagbabaka sakali kasi ako na magkita tayo. Bakit hindi na lang kayo lumipat ng pamilya mo dito sa lugar namin? Nakatitiyak namang mainit kayong tatanggapin ng mga kababaryo ko. Naku, hindi pwede. Kasi may mga tanim at alaga akong mga hayop na hindi pwedeng iwanan doon. Ganun ba? Pero kung sakali na magbago isip mo, magsabi ka lang. Wala ka bang kasama sa kubo mo? Bakit mag-isa kang nangangahoy? Meron, ang tatay ko. Hindi ko na lang siya pinasama dahil kaya ko namang gawing mag-isang pangangahoy. Pagkatapos ba nito uuwi ka na sa inyo? Hindi pa. Mangunguha pa ako ng saging para may makain kami ng tatay ko. Malakas pa ba ang tatay mo? Oo naman, kaya pa nga niya magpasa ng kawayan Paano? Mauna na ako sa'yo Magkita na lang tayo uli, kaibigan. Tinanguan na lamang ni Esmer ang lalaki. Sinundan pa niya ng tingin ng papalayong lalaki. May bahagi sa kanya ang may konting pagdududa rito. Pero sa tingin naman niya, hindi ito masamang tao. Nasundan pa uli ang kanilang pagkikita nang manguha ulit siya ng kawayan para gawing sibat. Tuwing pupunta sa kubo ng lalaki si Esmer, hindi nakikisalamuha ang mag-ina sa kanya. Pakiwari niya ay talagang mailap lamang sa ibang tao ang mga ito. Hindi rin nagtatagal si Esmer sa kubo ni Densyo dahil may kalayuan din.
Habang siya'y naglalakad, naramdaman ng binata na parang may nakasunod sa kanya. Pero nang lumingon naman siya, ay wala siyang nakita o napansing tao. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makauwi na siya sa kubo. Dinatnan nitong nagsisibak ng kahoy ang tatay niya. Anak, saan ka ba nanggaling? Hindi ka man lang nagsabi kung saan ka pupunta. Nag-aalala ako sa iyo kasi kanina pa kita hinihintay. Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo, Tay, kasi doon lang naman ako nagpunta sa ilog eh. Eh baka kako kasi kung saan ka nagpunta. Napakadelikado pa naman ang laging nag-iisa kapag lumalayo ka ng kubo. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko eh, kung sakaling may magtangkang manakit sa akin. Kahit kaya mo ng proteksyonan ang iyong sarili, mabuti na rin yung nag-iingat ka. Pakiramdam ko kasi meron laging nakasubaybay sa'yo. Tatandaan ko po ang sinabi niyo, Tay. Halika, dito tayo sa loob ng kubo mag-usap. Tay, kailan ba uli kukuha sa'yo yung suki mo sa kawayan at tagabayan? Sa 1 linggo pa uli. Uubusin daw muna nila yung dinala ko doon para hindi maimbak sa kanilang bodega. Aba, kailangan pala bago dumating ang linggo, makaipon ulit tayo ng kawayan. Para hindi na natin iisipin kung kailan ulit tayo mangunguha. Huwag kang mag-alala, hindi tayo magagahol sa araw. Sa paglipas ng mga araw, naging palagay na sa isa't isa sina Esmer at Densyo. Hanggang na mga sandaling yun wala pa ring alam si Kakaryo sa madalas nilang pagkikita. Marami nang naikwento si Esmer tungkol sa kanya, maliban sa nangyari sa mga magulang. Ikaw, Densyo, nasa na ang mga magulang mo? Sanggol pa lang ako nang mamatay ang mga magulang ko. Mula noon, lolo ko nang nagpalaki sa akin. Pareho pala tayo na ulila na sa mga magulang. Akala ko ba tatay niyo ang kasama mo? Hindi talaga namin siya totoong tatay. Kinupkup lang niya kami noon, pagkatapos niya kaming iligtas. Ganun ba? Swerte niyo naman pala. Nasaan nga pala ang lolo mo? Wala na rin siya. Pinatay siya ng taong kinupkup niya noon. Hindi makaapuhap ng sasabihin si Esmera. Kitang-kita niya kasi ang galit sa mga mata nito. Marahil hindi pa natatagalan ang pagkasawi ng lolo nito. Hanggang makauwi, laman ng isip niya ang pinag-usapan nila ng itinuturing na niyang kaibigan. Napapadalas yata ang alis mo. Saan ka ba nagpupunta? Patuloy po ako nagsasanay. Ganun ba? Hindi ba pwedeng dito ka lang sa ating kubo magsanay, anak? Mas maganda po kasi yung tago ako eh. Para nakatuto ako sa pag-iensayo at walang nakakaabala. Kung sa bagay, maganda talaga yung solo at tahimik. Kaya huwag kayo mag-isip tayo kung saan ako nagpupunta kapag wala ako dito. Baka kasi naglilihim ka lang sa akin. Yan ang wag na wag mong gagawin. Tay, napadaan nga pala ako dyan sa bahayan sa baryo. Napansin ko nag-uumpukan sa lilim ng puno ang mga tao ron. Mukhang masigla na ulit ang mga tao sa baryo ah. Normal na nilang ginagawa yon kapag hindi sila abala sa kanilang mga gawain. Alam mo naman sa baryo, walang ibang libangan ng mga tao kundi magkwentuhan. Napansin ni Esmer na nakakahalata na ang tatay niya sa kanyang parating pag-alis ng walang paalam. Mabuti na lamang nagagawa pa niyang pagtakpan ang pagpunta niya kina Densyo. May kung ano kasing pumipigil sa kanya para sabihin sa ama ang tungkol sa bagong kaibigan. Ayaw niya kasing maputo ng kanilang ugnayan bilang magkaibigan. Kaya umiisip pa siya kung anong dahilan pa ang gagawin niya kapag umalis uli siya. Basta sa susunod na aalis ka at hindi lang din sa baryo ang punta mo, ay magpapaalam ka sa akin. Opo, Tay. Ang akala ko kasi, okay lang sa inyo na basta lang ako umaalis ng bahay. Okay lang na umalis ka, pero gusto ko na magpapaalam ka lang. Sige, Tay. May nakilala nga po pala akong isang dalaga. Nakita ko siya sa ilog nang minsang naligo ako doon. Mabuti kung ganon, anak. Nagkakaedad ka na rin naman.
Alam kong kailangan mo rin na makakasama sa buhay. Darating din kasi ang araw na mawawala din ako sa piling niyo. Lihim na napangiti si Esmer sa naging pagdadahilan niya sa kanyang tatay. Sinabi lang niyang may nakilala siyang dalaga sa ilog. Naisip lamang niya yun para kung gusto niyang pumunta kina Densyo ay may maganda siyang dahilan. Pero sa totoo lang, hindi sumagi sa isip niya ang maghanap ng babaeng liligawan. Nagpaalam siya sa kanyang tatay. Sinabing pupunta muna siya sa bahay ng nakilalang dalaga. Mahingiting sumilay sa mga labi ni Kakaryo. Saka siya pinayagan. Nagbili lamang siya sa binata na huwag magpapagabi ng uwi. Natuwa naman si Esmer dahil nakalusot ang kanyang alibay. Sa katunayan ay kina Densyo siya pupunta. Habang naglalakad si Esmer ay lumilingon siya. Iniisip kasi niyang baka sinusubaybayan na pala siya ng kanyang tatay. Nang nakasigurong hindi siya sinusundan ay mabilis siyang lumakad upang makarating kagad kina Densyo. Halos singalin siya sa pagmamadali. Nang marating niya ang kubo ng lalaki, nadatnan niyang tila malalim ang iniisip nito. Oh, kaibigan, bakit tila malalim ang iniisip mo? Pasensya na. Buti pumunta ka ngayon. Ang totoo niyan, naiinip na ako. Para kasing may problema ka, kaya ang tahimik mo kanina. Wala akong problema. Naiisip ko lang ang dating lugar kung saan kami galing. Saang lugar ba kayo nagmula? Bakit dito kayo napadpad? Malayo yun dito. Dito lang din ako nakaramdam ng kapanatagan ng kalooban. Kaya dito kami nagtayo ng kubong matitirahan ng mag-ina ko. Ano ba nangyari? Bakit nilisan niyo ang lugar na yun? Samantalang dito, wala kang kapitbahay kahit na isa. Tahimik kaming namumuhay doon. Nang di inaasahang sinalakay kami ng mga abwak. Mapalad lang, hindi kami nakasama sa mga naging biktima. Pareho pala tayo na naging karanasan. Kami man ay naging biktima din ng mga abwak. Nakatakas lang kami nang tulungan kami ng itay namin. Iniisip ko pa rin naman na bumalik doon. Kaya nga lang, hindi pa sa ngayon. May kailangan pa kasi akong gawin Hindi na ako magtatagal at malayo din ang pabalik sa amin. Huwag ka mag-alala, basta nagkaroon ako ng tiyempo, papasyalan uli kita dito para hindi ka mainip. Sige kaibigan, tanda mo na laging bukas ang bahay na ito para sa'yo. Habang binabagtas ni Esmer ang daan pabalik sa kanila, ay nakangiti pa siya. Dahil maganda naman ang kanyang dahilan sa tatay niya kung saan siya nagpunta. Alam ng binata na tatanungin siya ng ama tungkol sa pagpunta niya sa bahay ng dalagang sinasabi niya na nakilala. Doon siya nakakaramdam ng usig ng konsensya dahil sa pagsisinungaling. Nakabuo na ng isasagot ang binata kung sakali na magtatanong nga sa kanya ang ama. Hindi nagtagal, natanaw niya na ang kubo nila. Nakita niya ang ama na nakaupo sa ilalim ng mayabong na puno ng sampalok. Malalaki ang hakbang na lumapit siya rito. Oh, tay, bakit nandiyan kayo? Hapon na. Medyo maalinsangan kasi kanina sa loob ng kubo kaya dito muna ako nakaupo. Doon na po tayo sa loob. Malapit na rin namang gumabi. Oh anak, ano naman ang nangyari sa pagpasyal mo sa dalaga na kinakwento mo? Maayos naman po akong hinarap. Dangan nga po lamang at hindi ako masyado makapagsalita tungkol sa aking pakay. Bakit naman? Binata ka naman at matikas din ang iyong pangangatawan. Tayo naman. Ngayon lang ako nakaranas umakyat ng ligaw. Siyempre po nahihiya ako. Sa susunod, medyo konting gilas, anak. Baka mapag-iwanan ka ng panahon. Hayaan niyo, tay. Pagbubutihin ko ng panliligaw ko. May dapat lang, anak, para abutin pa akong malakas ng aking magiging apo. Tayo naman. Apo na kagad. Tung wala pa nga akong sinasabing mahal ko siya. Mabuti na yung maagap. Kasi dun din naman ang patungo nun. Walang kamalay-malay si Kakaryo sa pagsisinungaling ng itinuturing ng anak.
Malaki kasi ang tiwala nito sa binata. Lingid sa mag-ama, pareho silang napaglalalangan ni Densyo para mahulog sa isang patibong. Samantala, naisipan naman ni Densyo na puntahan ang baryo ng mga abwak para kumustahin. Pero malayo pa lamang, nakaamoy na siya ng hindi maganda. Agad siyang nagkubli para hindi malaman ng mga nasasakupan niya ang kanyang pagdating. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita ang kababata na nakaupo sa trono niya habang nagbibigay ng utos sa mga residente ng baryo. Ang ilan na tumutol sa sinasabi ng kababata ay agad na kinitlan ng buhay nito. Napakuyom ang kanyang kamao sa nasaksihan. Mabigat man na iwan ng mga nasasakupan niya, wala siyang magawa kundi bumalik sa kanilang kubo sa bundok. Pag-uwi na abutan niya ang ilang abwak na sinasalakay ang kanilang kubo. Pilit namang nanglalaban ang kanyang asawa. Mga traidor! Paano niyo nagawa ito sa akin bilang pinuno niyo? Mga lapastangan! Ngumisi lang sa kanya ang mga dating tagasunod. Kahit hindi pa kalat ang dilema. Dahil mayayabong ang puno at halos hindi na makapasok ang silahis ng araw. Nagmistulang madilim ang lugar na yon. Nagpalit bilang abwak si Densyo. Mabangis na parang hayop sa gubat na sinalakay niya ang kapwa abwak. May isang natirang buhay na alam niyang tapat sa kanyang kababata. Tinanong niya ito bago kitlan ng buhay. Masakit kay Densyo ang patayin ng kapwa abwak. Pero kung hindi niya yun gagawin, kapahamakan na naghihintay sa kanila ng kanyang pamilya. Napasigaw na lamang siya na bumulahaw sa mga ibon sa gubat na dahilan para lumipad palayo. Hindi siya makapaniwala na dahil sa kaabalahan niya sa pagpaplano na makaganti kay Esmera, unti-unti nang naaagaw sa kanya ang trono. Tay, meron sana po akong gustong ipagtapat sa inyo. Hoy, tungkol ba sa babaeng nililigawan mo? Ang totoo po niyan, nagsinungaling ako sa inyo. Wala naman po talaga akong nililigawan eh. Sabi na nga ba eh. Iba talaga ang kutob ko sa malimit mong pag-alis. Patawarin niyo po ako. Hindi mo ba alam na pwede kang mapahamak dahil sa pagsisinungaling mo? Kaya nga po hindi na ako nakatiis na hindi ipagtapat sa inyo eh. Sino ba ang pinupuntahan mo? Isa pong bagong kaibigan, si Densyo. Densyo, iba ang kutob ko sa taong yan. Layuan mo siya. Huwag ka na muling makikipagkita sa taong yon. Hindi naman nakaimik si Esmera. Alam niyang mahihirapan na siyang puntahan ng kaibigan. Ngayong alam na ni Kakaryo ang ginawa niyang paglilihim. Samantala, kinailangan namang umalis ni Densyo sa kubo sa bundok dahil sa pagtugi sa kanila ng mga abwak na inutusan ng bagong pinuno ng tribo nila. Nasugatan ng malala ang kanyang anak. Kahit anong halamang gamot sa gubat ang ipinantapal niya, hindi naghihilom ang sugat nito. Isang paraan na lamang ang naiisip niya para makaligtas sa bingit ng kamatayan ng kanyang anak at malayo sa kapahamakan ng kanyang asawa. Abala ng mga sandaling yon si Kakaryo at Esmera nang biglang dumating si Densyo habang buhat ang walang malay na anak. Bigla namang naging alerto ang matandang lalaki. Diyan ka lang! Hindi ka tao! Sino ka? Tay, sila po yung tinutukoy kong kaibigan. Ano ka mo? Nakikipagkaibigan ka sa isang abwak? Ho? Abwak si Densyo? Nilinlang ka niya para mahulog sa kanyang patibong. Totoo ba yun, Densyo? Oo. Ito lang kasi ang paraan ko para maipaghiganti ang ginawa mong pagpatay sa aking lolo. Lolo? Siya ang apo ni Kainsoy, ang pinuno ng mga abwak. Kung ganun, ikaw ang apo niya. Pero hindi ko sinasadya ang pagkamatay ng lolo mo. Hindi ko alam.
Kung hinayaan nyo lang sana kami makaalis nun, hindi yun mangyayari. Wala na tayong magagawa sa nangyari. Hindi na maibabalik ang buhay ng lolo ko kung ganoon. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako nagtungo dito bilang kaaway. Hindi na rin ako pinuno ng mga abwak. Inagaw na sa akin ang aking trono. Nandito ako para humingi ng tulong. Para sa anak kong nag-aagaw buhay. Nagkatinginan pa ang mag-ama bago ibinalik ang tingin sa bata. Lumambot naman ang ekspresyon ng mukha ni Kakario nang makita ang batang babae na namumutla habang walang malay. Pinapasok ni Kakario ang mga ito habang inihahanda ang kakailanganing gamot. Maliban kasi sa galing sa pakikipaglaban, mahusay din sa panggagamot si Kakario. Habang ginagamot ang bata, nasa labas naman si Densyo at nakatingin sa kawalan. Anong plano mo? Pupunta ako sa baryo namin para bawiin ang trono ko. Hindi mo kakayanin kung mag-isa ka lang. Hayaan mong samahan kita. Ano? Sasama ka? Oo, para makabawi man lang ako sa'yo. Alam kong hindi sapat ang gagawin ko para maibsan ang galit dyan sa puso mo sa pagkawala ng iyong lolo. Laban ko to. Hindi mo kailangan makialam. Isa pa, maghihiganti pa rin ako sa'yo. Isantabi muna ang paghihiganti mo. Ang pagbawi muna sa trono mo ang isipin mo. Napatitig na lamang si Densyo sa binata. Sinabi rin ni Esmer ang plano niya sa kanyang ama. Mariin namang tumutol si Kakario sa kanyang binabalak. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi po, tay. Pero naisip ko na kung tutulungan ko si Densyo, baka hindi na rin nila salakayin ang baryo natin at para makabawi na rin ako sa kanya. Paano kung pagdating niya doon ay may nakahandang patibong? Kung pupunta ka doon, sasama na rin ako. Gusto sanang tumutol ni Esmer, pero nagpumilit pa rin ang ama na sumama. Ligtas na rin naman ang anak ni Densyo. Kailangan na lamang nitong magpalakas. Madaling araw umalis ang tatlo para pagdating sa baryo ng mga abwak ay walang gaanong lakas sa mga ito para lumaban. Hindi inaasahan ng kababata ni Densyo na susugod sila sa baryo. Bakas dito ang gulat at hindi pagkapaniwala. Ilan lamang ang tagasunod nito na naroon dahil ang iba ay inutusan niya para hanapin ito. Nawala lang ako sandali. Pinag-interesan mo na agad ang trono ko. Isa kang traidor sa lahi natin. Magbabayad ka ngayon! Kahit kita ang matinding takot sa kababata ni Densyo, nagawa pa rin itong lumaban. Pero dahil mas hamak na malakas at lalo pang pinalakas ng galit si Densyo, nagawa nitong talunin ng umagaw sa kanyang trono. Samantala, ang mag-ama naman ay abala rin sa pakikipaglaban sa ibang abwak na panig sa bagong itinuturing nilang pinuno sa baryo na yon. Dahil parehong may tangan ng mutya, walang laban sa kanila ang mga kalaban. Nang matapos sa madugong labanan na yon, pinalaya nila ang mga abwak na nasa kulungan na naging tapat kay Densyo. Nagbunyi pa ang mga ito sa pagkakaligtas sa kanila. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin na mabawi ang trono ko. Hindi ko to malilimutan. Ngayong nabawi mo na ang trono mo, handa na ako sa paniningil mo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Amanos na tayo dahil sa ginawa mong pagtulong sa akin at sa pagliligtas ng anak ko. Alam ko na mabuti kang pinuno ng baryo na ito. Isang payo lang. Hindi madali ang maging leader. Kailangan mong maging mapanuri sa iyong nasasakupan para hindi na maagaw muli ang iyong trono. Tatandaan kong sinasabi niyo, Kakario. Sumama muli sa kanilang pagbalik si Densyo para sunduin ang kanyang mag-ina. Nangako pa siya na hindi na muling sasalakayin ang kanilang baryo. Kahit hindi man magsalita,
itinuturing pa rin ng dalawa ang isa't isa bilang magkaibigan. Yun na rin ang huling beses na nakita ni Esmer ang kaibigan. Naging tahimik na muli ang kanilang baryo. Yun na rin ang pagkakataon para madalaw nila ang kapatid na si Mila. Isang linggo na sila sa bahay ng mag-asawa nang sumakit ang tiyan ng kapatid. Nanganak ng araw na yon ng isang malusog na sanggol na lalaki si Mila. Sa kabila ng mga pagsubok na sinuong ng magkapatid, hindi sila nawalan ng pag-asa. Kasama si Kakario na itinuring na nilang tunay na ama, namuhay silang tahimik at masaya. Ganon din si Densyo at ang kanyang tribo na pinili na mamuhay ng tahimik sa kanilang baryo sa gitna ng kagubatan. Matagal na panahon na rin nang may marinig ang mga tao tungkol sa tribo ng Abwak na naninirahan sa gitna ng kagubatan. Hanggang tila naging alamat na lamang sila na walang makapagpatunay kung totoo ba silang nabubuhay sa panahon ngayon. Dahil ang mga taong nakarating sa baryo na yon at maaaring magpatotoo ay matagal ng panahong namayapa dahil sa katandaan. Hindi na rin nila yon isinalin sa mga kaapu-apuhan para maging lihim na lamang ang bagay na yon. Wakas.